Mayamang buhay. Nandito na po tayo sa chapter 5 ng librong Why We Want You to Be Rich. Kung hindi pa po kayo nakapanood sa chapters 1 to 4, do go and listen to it or watch over it after you listen to this. Pero wag po kayong mag-skip kasi hindi po tayo makakakuha ng step by step na process kung paano tayo mag-forward. Ang tanong dito, ano bang nag-uudyok sa'yo at ikaw bumalik sa aking channel? Then, if it is for you to aspire na ikaw din ay umangat ang buhay mo or maging mayaman ka man sa mga skills and competencies mo, then you are at the right channel and you are listening to the right topic. Huwag nyo pong bumbahan ang buhay nyo ng purong mga negatibong platform sa media. So, I will repeat, you are watching the right video and the right topic. The media is a powerful tool for good or bad. So, kung ikaw ay gustong maging mayaman, tanggalin po natin ang mga negatibo sa ating buhay. I believe that if you have listened to chapters 1 to 4, ay pati ang mga functions ng tatay, nanay at mga anak para matulungan ang mga parents ay nag-start na po din ako. Therefore, ang sabi dito sa chapter na to, segment 1, problem solving. Kung kayo po ay umupo na sa mga anak nyo at mga member ng family who can help you, your spouse, together with the children, and reduce the expenses, therefore, sa pang-araw-araw na engagement, therefore, you are already educating yourself. At pag edukado ka po ay nakakaintindi ka kung paano i-replace ang mga negatibo sa ating buhay. Bakit si asawa, si anak hindi marunong mag-budget? Kasi kung nakatutok na kayo sa problem solving, lahat kayo ay isang team. You are a team making solutions together on how to reduce your expenses in order for you to thrive. So, ano po ang ating mithiin pag gusto nating yumaman, di ba? We want to be better. Yan ang nag-uudyok sa'yo. At dapat ay nakatutok ka doon sa problema na yon na ma-solve muna. Ano bang mga problema nyo ngayon? Ikaw lang ang may alam niyan, hindi ko pwedeng sabihin dito. But in my earlier videos, I told you, define it with all the members and involve all the members of the family in solving it. Ngayon, kung paisa-isa mo nang tatanggal ang mga problema, hindi ka kailangan manigarilyo, mag-inom, mag-good time ng mga barkada, because at the end of the day, kung magkasakit ka, hindi yan sila ang mag-aalaga sa'yo, kundi ang pamilya. So, focus on that goal in mind. Ang sabi ni Robert Frost, there is nothing I'm afraid of but scared people. Ang taong takot yumaman ay nakakatakot po yan kasi they would always find problems in every possible solution. So, focus po. I-concentrate ang lahat ng utak mo, ang lahat ng skills na pwedeng gawin ng bawat isa sa iyo para ito ay masulbar mo at makapag zero in kayo at makapag-ipon ka at makapag-create ka ng panibagong hanap buhay. Control your energy. So, kontrolin po muna natin, di ba? Pag hindi natin nakokontrol yung mga anak natin, dahil nakikita din nila, waldas ka rin, hindi po natin sila makokontrol. So, after that, i-enjoy nyo po, di ba? Ang saya-saya pag may aspiration ka.
I would go to this segment sa isang classic example ng aking isang boss na naging undersecretary po. Ako'y naging under sa kanya as his chief of staff. I would go always to remarkable people. Lalaki po. Ang content dito sa aking story na to would be men na mga anak. So, siya po ang eldest. Meron po siyang 16 silang magkakapatid. And their house accordingly was in the center of a farmland. And each time na nag-aararo siya, ay nakikita niya po ang eroplano na nagdadaan sa rice field nila. And he would say, it's time, one day sasakay din ako ng eroplano na yan. To make the story short, itong taong ito ay nag-janitor po. And then, sabi niya sa akin, alam mo, Day, kasi Cebuano po siya, ang aking sinina, ang clothes daw niya nung janitor siya at nag-aaral siya ng College of Law kasi gusto niya talagang maging abogado ay 2 lang. So, dahil janitor siya, pagdating niya sa bahay ay nilalabhan niya yung isa para maisuot niya the following day na naman. Pag hindi natutuyo yung 2 dahil maulan, pinaplansya niya. So, sabi niya, alam mo, noon wala akong pambili because sometimes he would let all the 7th floor ng mga janitors and mga security guards ng building namin. Pinapakain niya ng banana Q and he would say, alam mo kung wala akong pambili ng pagkain, ito lang yung kinakain ko sa gabi. So, paano niya hinardle yun? They are 16 members in the family na magkakapatid. Siya ang eldest. And kagaya ng chapter 1 sa libro na to, ang sabi, may passion siya. Nakafocus siya na ayaw niyang mag-aararo lang siya. And this is a true story. The person became a labor arbiter and after that lumabas siya sa gobyerno, nag-join ng PNOC and then another manufacturing firm na naging vice president siya. And then it was his mission in his life that pag yumaman na siya kasi nagkaroon na rin siya ng mga bar review schools sa Luzon, Visayas and Mindanao kahit sa Baguio. He said, I will pay back my God kasi God-centered din ang family niya. May 4 siyang anak, may abogado na rin. He said, I will pay back and go back to the government kasi kung wala ang gobyerno ay hindi ako magiging abogado. To make all the story very, very short, marami pong gusto talaga na classic example ng mga lalaki na anak na lumago po sila at hindi deterrent ang kanilang status noon para sila ay lumago sa buhay. Just this morning when my husband and I were about to go out from the gate, may kapitbahay po kami na seaman. And then, I asked my husband kasi for the first time, ngayon ko lang siya nakita kasi palaging wala. And my husband told me na anak pala siya ng mere fisherman at tinanong ko, ano yung trabaho ng nanay? Wala daw. And so, he is a seaman, may bago siyang sasakyan at inaayos po ang bahay. Another classic example is a friend of my batchmate po ako na naging pare po. Siya po ay anak lang ng tagagawa ng siopaw at suman and then naging pare din po siya. Wala ring trabaho ang mom niya. So, may paraan po kung gusto mo na yumaman. So, there are about 10 na element na sinamarize ko lang. Una ay ano ba ang nakaka-motivate sa'yo ngayon na nakikinig ka sa akin.
Kung ikaw man ay bumalik, ibig sabihin, inspired ka sa mga sinasabi ko, and therefore go for it. Do not be afraid, because when you understand your skills at anong pwede mo palang gawin, kay anong edad ka, ay ikaw po ay lalago at makakapag-focus ka sa iniisip mo na pwede ka pang maggugo at ang pamilya mo ay lalago pa rin. Control that energy, and because of that control, you discern things on how, anong importante ang gagawin mo para ikaw ay may ahon sa kinalalagyan mo ngayon. Confidence is a big step forward for you to start up being better. I-close ko po ito sa isang, di ba sabi ko, ang tatay ko nakapag-paaral ng 32 people. Isa po doon ay naging supply officer po sa Congress, and he just retired last August. So, you see, orphan po sila kasi namatay ng tipos ang parents ng bata pa siya. He is also the eldest. At yung isang kapatid po niya ay bulag na babae. But then, parang 7 yata sila. And he is able to bring the family, hindi po siya nakapag-asawa. So, maging ano ka man, we have seen Pacquiao na who took care of the family. May nakita ka ring anak na kagaya ni Kaloy na lalaki, pero hindi rin nagte-take care. May mga ganun talagang mga anak na lalaki. But sana yung anak mong lalaki, they would help create a better life for everyone and for himself kung hindi man dala niya ang buong pamilya mo. To this, I close my topic by saying salamat, at advance po kayo to listen to this channel and better your life and the lives of your family. If ikaw ay matanda na rin, you teach them. Share this to everyone. I would always want to say subscribe, pero kung ayaw nyo, okay lang po. Pero sana, para ma-prompt kayo, nagfa-follow po kayo sa akin, at mas maganda nagko-comment kayo if you want an elaborate example of the topics that I have. As much as I can, I want to give you good true-to-life stories of the real people that I know in life, para ma-inspire po kayo at ma-motivate kitang walang imposible kung gusto ng puso mo at utak mo, and therefore this too precedes whatever action you will have to take in your life to accelerate or escalate your living condition at the moment. To this, I close. May the force of the universe be with you, and let us see in another segment. My second subchapter po ang chapter 5. So, ibibigay ko po yon sa mga anak na babae na example.